Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlong matataas na opisyal ng Administrasyong Marcos ang nagbitiw ngayong araw. Yan ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin at ang mga pinangalanan ni dating Congressman Zaldico na sina Budget Secretary Amena Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin na nakausap raw niko ukol sa utos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. May mga pinangalanan ng kapalit ang Pangulo. Hamon ng palasyo sa iba pang miyembro ng gabinete, magbitiw na kung sangkot sa katiwalian, alang-alang sa delikadesa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ivan. Mel, Emil, Vicky, tatlong matataas na opisyal nga ng Administrasyong Marcos ang nagbitiw ngayong araw. Yan ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. Ay kay Palace Press Officer Claire Castro, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang mga pagbibitiw. Narito pahayag ni Undersecretary Castro. Officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. After their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Magugulit ang nabanggit ang pangalan ni Budget Secretary Amena Pangandaman at PLLO Undersecretary Adrian Bersamin na kaanak ng Executive Secretary sa inilabas na video ni dating Congressman Zaldico. Ang sabi ni si Pangandaman ang nagsabi sa kanya na may utos umanong Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Kinumpirma naman daw ito ni Yusek Bersamin kay Ko. Sa kanyang pagharap nitong nakaraang Biyernes, iginiiti Pangandaman na hindi nakialam sa BICAM ang Pangulo at mahigpit nilang sinunod ang budget process. Ang palasyo, hinimok ang iba pa mga miyembro ng gabinete na kung sa tingin nila ay sangkot sa anomalya, ay magkaroon ng delikadesa at kusa na magbitiw. Hindi pa rin lusot ang mga nagbitiw na opisyal at maging ang Pangulo mismo. Narito ang pahayag ni Undersecretary Castro. Kung alam po, halimbawa po ng isang miyembro ng gabinete na siya po ay may kinalaman or maaari siyang masangkot sa ganitong klaseng anomalya, na naisin po ng Pangulo na sila po mismo ang mag-resign out of delicadeza. Ang sabi po ng Pangulo, walang exempted sa investigasyon. Does that statement also apply to him? Of course, wala naman talagang dapat na exempt. Pero ang Pangulo, alam niya po ang kanyang ginagawa, alam niya po kung bakit niya pinaimbestigahan at pinangunahan ang malalimang pag-iimbestiga na ito. Itinalaga naman bilang Executive Secretary kapalit ni Bersamin si Finance Secretary Ralph Recto. Kapalit naman ni Recto, itinalagang bagong kalihim ng Finance Department si Presidential Advisor for Investments and Economic Affairs, Frederick Go. Si Undersecretary Rolando Toledo ang tatayong officer in charge sa Department of Budget and Management. Vicky, sa gitna ng mga paggalaw na ito sa gabinete, tiniyak ng palasyo na nagpapatuloy ang administrasyon sa pagsiguro sa katatagan ng pamahalaan at gayon din sa pagpapatuloy ng serbisyo sa mga mamamayan. Subscribe now for more videos.